Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari mga sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, masalimuot at punong-puno ng kontrobersya ang nangyayari sa New Bilibid Prisons kaugnay sa muling paglutang ng isang PDL na si Michael Cataroha. Kung matatandaan, si Cataroha ay idiniklara ng Bucor at DOJ na pinaslang ng kapwa niya PDL, pinugutan ng ulo at itinapon sa septic tank. Pero kalaunan ay umamin din si Remulla at Katapang na nagkamali sila sa mga nauna nilang pahayag nang isalang sila sa Senado at Kongreso. Dahil sa paglutang ni Cataroha, sa halip na matuldukan na ang isyu, ay lalong naging porsigido at kumbinsido ang Senado sa pangunguna ni Senator Francis Tolentino na muling ipatawag itong si General Katapang ng Bucor at DOJ Secretary Remulla para pagpaliwanagin sa misteryosong pagtakas ni Cataroha. Naniniwala kasi ang mga senador at congressmen na may malalaking taong kasabwat itong si Cataroha dahil hindi magagawa ng isang PDL na makapuga ng walang tumutulong sa kanya. Samantala umamin at ibinunyag ni Cataroha ang mga estilo ng kanyang pagtakas kung saan ay tila planado at tila parang eksena sa pelikula ang ginawang script kung saan ay hindi niya ito magagawang mag-isa. Sabi pa ni Cataroha, ayaw na niya muling bumalik sa Bilibid dahil may kinatatakutan siya sa loob at naniniwala siya na tutuluyan na siyang ipatumba dito dahil sa kanyang paglutang at pagbubunyag sa mga otoridad. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Naniniwala ba kayo na may mga misteryo na nagaganap sa Bucor at may mga taong kasabwat sa mga iba't ibang iligal na gawain dito sa pamumuno ni General Gregorio Katapang Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Panoorin nyo muna ito. Meron ako ipapanood sa inyo tungkol dito sa mga pangyayari sa loob ng Bilibid. Kasi malupit eh. Alam mo, ilang araw na hong issue ito, pero ako as much as possible, pinanonood ko muna yung lahat ng anggulo bago ho tayo magkomento. Kasi gusto natin makita kung ano ba talaga nangyari dyan. At dito sa Michael na ito. Ito kasi yung sinabi nung una na buto, natagpuan yung buto, na kesyo patay na daw, something like that. Pero eventually, sinabi at inamin ni Secretary Remulla na fake news siya. Ibig sabihin, buto pala ng manok. Oh, sabi ko na sa inyo eh. Sa madaling salita, itong puganting ito ay nakatakas. Maraming katanungan ngayon dito. Paano tumakas? Meron bang nagpatakas? Bakit tumakas? Or bakit pinatakas? Panoorin nyo ito panoorin nyo. Naaresto na ang Bilibid inmate na mahigit isang buwan nang nawawala. Siya ang presong inakalang chinop-chop at inilagay sa septic tank ng Bilibid. Mula sa Muntinlupa, nakarating pala sa Angono Rizal ang suspect at doon na siya nadakip. Nga tayo sa Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay, inawawalang missing PDL ng Bucor na si Michael Angelo Cataroha. Naaresto siya. Sandali Ito'y nung isang araw na news. Okay? Dito muna tayo magsisimula nung isang araw na news. Para mas makita natin, masundan natin. Okay?
tuloy. 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At yung si Kataroha ay pinagtalunan dati ng Kongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa septic tank. Kaugnayan ng pag-aresto sa tumakas na bilibid inmate na si Michael Cataroha, live mula sa Angono, Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Gary, anong latest dyan? Nag-mugshot at nag-fingerprinting na nga si Cataroha at kanina ay nakita na nga natin siya at tinanong nga natin pero naging matipid ang kanyang mga sagot kung paano nga siya nakatakas sa Bucor. Ano siya? Kailan mo nalaman nandiyan nasa tabi-tabi ka? Wala po akong alam. Wala ko alam. Wala. Wala, hindi ko alam. Yung nanay ata ni Cataroha yun, mga kaibigan eh. Wala talaga akong idea. Wala. Wala. Paano ko malalaman na sa kapitbahay? Yung anak ko, paano ko malalaman? Kasi, pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Oo. Di ba? Hindi ko alam. Tukoy ang bahay ng pinagtataguan ni Cataroha. Dito na siya nadakip at dinala sa police station para sa verification at coordination ng PNP sa Bucor. Una at exclusibeng binilita noon ng... Pero tinan mo, may napansin lang ako dito. May napansin ako dito. Tinan mo. Doon nakaharap niya yung nanay niya, medyo nagalit. Medyo tingnan nyo. Pansinin nyo nung una tingnan nyo. Ayan. Unang mapapansin nyo dito, walang niya yung nagbibideo sa kanya. Tutulak talaga siya. Humarap ka! Kung kaya mayaman yan, kunwari lang mayaman yan, ganyan din kaya. Hindi, ako nagtatanong lang Hindi ko naman pinagtatanggol siya, pero grabe yung pagtulak ng isa. Bucor. Una at... Tapos nakita niya na nanay niya, tumirik na yung mata. Nung nakita na niya nanay niya, nakita yung tinitsura niya, ano nakita ng nanay niya? Exclusibeng binilita. Parang, ba't mo naman sinabi? Siyempre, hindi pwedeng gumalaw yung labi kasi para hindi makita, mabasa ko ano yung sinasabi. Parang, sinabi dito ko sa kahit-bahay. Sino na pa siya sa akin dito? Noon ng News 5 ang pagkawala ni Cataroha sa Bilibid. Nakakulong... Di ba samahan ng tingin sa nanay niya? Ba't mo sinabi na, ba't mo ako pinuking dito ako? Siya roon dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. July 15 siya nawala at huling nakita na nag-aapunan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Cataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Cataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto. So ito senaryo. Nung una, ang sinabi ng DOJ, yun yung buto na fake news daw. Ibig sabihin, kumabig. Kumabig sila sa press release nila. Okay? Kinabig nila, binawi. Bakit kaya? Tingnan natin, Lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Cataroha hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Ito. Napaka-importante nito. Okay? Itong part na to, napaka-importante na hindi na naulit after nilabas tong news na ito. Napaka-importante nito makinig kayo. Okay? Hindi na inulit to Hindi na lumabas uli sa ibang news. Pakinggan nyo Sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Pero, kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Cataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant ni Katapang. At yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Cataroha. First fact, nung hinuli, walang taga-Bucor. Umiwas sila na sila'y masama sa media. Okay? Pero, ano sinabi? Kanino nakuha yung tip na naandon yung tao? Kanino nanggaling? Kay Angie Bautista. Na ano? Parang may mga kinalaman din talaga itong mga kaibigan sa pagkatakas itong
Kataroha na to. Na-resign na. Wala na sa Bucor. Wala ka na sa Bucor, pero alam mo nangyayari doon sa nakawala, pinakawalan, o di kaya inutusan. Kasi, isipin nyo na maigi ito. Isip kayo na maigi. Kaya dapat naliman nyo isip nyo dito. Hindi dapat yung paniwala lang tayo ng paniwala eh. Isipin nyo ng mabuti ito. Sino ang nagsabing manok yan? Ay, balak, sorry. Yan yung si Michael. Doon una, sino una nagsabi doon? Bucor, di ba? Kanino galing yon? Oh. Si Katapang, ayaw niyang aminin siya. Okay? Pero definitely, nasa mga otoridad ng Bucor ang nagsabi kay Remulla. Okay? So, yun ang unang quote-unquote istorya nila. As eventually, hindi ko alam kung bakit nagbago at sinabi na nilang tumakas. Tama, mali. Tanungin ko kayo. Ikaw tatakas ka. Bakit ka pupunta dun sa malapit sa bahay nyo? Paki-explain. Tatakas. Saka dapat, hindi na dapat yung pupunta yung mga kaibigan sa sakali man. Kung sakaling takas ng isang tao kasi, alam naman pupunta ka sa may mga nakakilala sa'yo. Siyempre sa mga wala nang dapat nakakilala sa'yo mga kaibigan, hindi ba? Parang napakamali talaga, no? Takas ka, ha? Pumunta ka dun sa malapit sa bahay nyo. Ano lang ibig sabihin nun? Isipin nyo na maigi yun, ha? Tatakas ka. Siyempre, anong unang titingnan ng mga pulis? Bahay mo, lugar ninyo. Diba? Matik na yun. Titingnan mo ngayon, pupunta yung nanay. Baka diba? Matik na yun. Bakit ka ngayon pupunta doon? Sa bahay ninyo, malapit doon. Dahil, isa lang ibig sabihin nun. Confident siya. Na, wala mangyayari sa kanya. Confident siya na hindi siya mahuhuli doon. Kasi, bakit? Yun ang tanong dyan. Kung confident ka na nandun ka at wala mangyayari sa'yo, kasi, it's either may inutos sa'yo o di kaya pinatakas ka. May mission ka. Isipin nyo to na maigi. Isipin nyo na maigi. Walang ibang nakahuli kung hindi si Angie Bautista ang nagtimbre. Si Angie Bautista mismo ng taga Bucor, yung nag-resign, ang nagsabi sa pulis, nandun siya. Tama yung mga hinala ng iba dito, tama Naalala ninyo yung binitawan ni Congressman Tebes noon na merong papalayain at itutumba yung kanyang mga pamilya, mga kaibigan, mga supporter? Naalala nyo nun? Wala ako sinasabing siya yun, ha? Hindi yun ang sinasabi ko dito. Pinapaalala ko lang sa inyo. Pinapaalala ko lang siya yung sinasabi ni Tebes noon na merong palalayain at para itumba yung kanyang pamilya. Wala tayong sinasabing yan yun, ha? Hindi natin sinasabing yan yun. Okay? Wala ako sinasabi, ha? Pinapaalala ko lang. Gayunpaman, napaka-importante na sana hindi matigil dito. Okay? Kasi ito, panoorin natin ito, ha? Panoorin naman natin to. Napaka-importante rin ito Ito. Pasok. Dalawang magkaibang bersyon ang kwento ng bilibid inmate na si Michael Angelo Cataroha sa kung paano siya nakatakas. Ngayon, inaalam na kung paano siya nakatakas. Paiba-iba ang kwento daw nito. Sa maximum security compound. Pero kahit anong bersyon man daw yan, tila ginagamit daw ang isyong ito para umano pabagsakin si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
Muling sumalang sa fingerprinting at mugshot ang bilibid inmate na si Michael Angelo Cataroha. Higit isang buwan ang inabot bago natagpuan, nahuli at napatunayang buhay pa siya. Kahapon, unang ibinalita ng News 5 ang pagkakaaresto sa 25 anyos na pugante sa Angono, Rizal. Sa video na Angono Police, nananangalian pa ang inmate nang abutan siya ng mga operatiba sa bahay ng kanyang pinsan. Ikaw ba si Michael Cataroha? Ikaw yung tumakas sa munti? Pabago-bago naman ang kwento ni Cataroha kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Sa unang kwento, gumamit daw ng visitor stamp ang inmate. Nagkataon daw noon na maraming bisita na stay-in para sa family day noong July 7. Sumabay daw siya sa paglabas ng mga bisita at hindi napansin ng gwardya ang peking visitor stamp. Ginaya niya through ballpen, kaya siya nakalabas. Tapos, naghanap siyang kasing built niya raw ng katawan, kasi taas niya, ginamit niya yung pangalan ng visitor. Pero di naniniwala ang PNP sa kwento ni Cataroha. Pampelikula no? Ginaya lang daw yung katawan, tapos gumawa lang daw sa true ballpen ng parang yung permit ng mga visitor, something like that. Sabi ko, nung una pa lang, naisip ko na kagad yun. So, do you mean hindi alam ng mga tao yung itsura niya? Imposible. Kahit ba sabihin natin napakarami nilang preso, kilala naman nila ang isa't isa sa tagal nilang magkakasama dyan. Sa higpit ng maximum security, hindi naman ganun-ganun ka nakakalabas. Correct? Pero kanina, during inquest, nagbago na naman ang kwento niya kay Piskal. Sabi niya, sumabit siya sa truck ng basura palabas. Sumabit naman daw siya sa truck na iba na. Ang bilis magbago. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.